Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa isang malayong lupain. Wala silang anak pero nais nilang magkaroon ng sanggol na babae. Makalipas ang maikling panahon, nagbuntis na ang may bahay. Isang araw, habang nakadungaw siya sa bintana, natanaw niya ang magandang hardin ng litsugas ng kapitbahay. Mula noon ay wala na siyang ibang maisip kundi ang makakain ng litsugas. Baka ikamatay ko kung di ako makakain ng litsugas. Walang ganang kumain ang babae at malaki rin ang nabawas sa timbang niya. Hanggang sa isang araw, sa sobrang pag-aalala para sa kanyang asawa, nangako ang lalaki na mag-uuwi ng isang bungkus ng litsugas. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ikukuha kita ng litsugas. Ngunit alam mong mapanganib ito. Ang katabing bahay nila ay pagmamay-ari ng isang mangkukulam at ang hardin ay nababakuran ng matataas na pader kung saan ay walang nangangahas na pumasok. Inipon ng asawang lalaki ang kanyang lakas at inakyat niya ang pader, pinasok niya ang hardin at kumuha ng kaunting litsugas. Masayang kinain ito ng kanyang asawa at bumuti na ang pakiramdam. Ngunit tila kulang pa ang kakaunting litsugas para sa kanya. Kinabukasan, pumunta uli ang lalaki sa hardin. Ngunit sa pagkakataong ito ay naroon ang mangkukulam na naghihintay sa kanya. Mapangahas ka na pumasok sa hardin ko upang magnakaw ng litsugas ko? Buntis po ang asawa ko at pinaglilihian niya ang inyong litsugas. Maaari ka naman magpaalam, di ba? Takot po kaming lahat sa'yo at hindi ko naisip na papayag ka. Patawad po. Patawad? Marapat lang na ikaw ay maparusahan. Kapag di niya nakain tong litsugas ay magkakasakit siya at hindi na makakapanganak. Sige na po. Di magkaroon tayo ng isang kasunduan. Makakakuha ka ng maraming litsugas ayon sa gusto mo. Pero sa isang kondisyon, sa oras na may panganak na ang sanggol, ibibigay mo siya sa akin. Dala ng matinding takot, agad na pumayag ang lalaki sa kasunduan. Makalipas ang ilang buwan, naipanganak na ang sanggol. Di nagtagal ay dumating ang mangkukulam at kinuha na ang sanggol. Ang ipinangalan niya sa sanggol ay Rapunzel dahil ang uri ng litsugas na pinaglihian ng kanyang ina, ang tawag dito ay Rapunzel. Inalagaang mabuti ng mangkukulam ang batang babae. Nang dumating sa edad na 16, si Rapunzel ay isa ng napakagandang dalagita. Ikinugli siya ng mangkukulam sa isang mataas na tore sa kalagitnaan ng gubat. Ngunit walang hagdanan ang tore. Mayroon lamang itong maliit na bintana sa pinakaitaas. Hindi kailanman ginupit ng mangkukulam ang magandang dilaw na buhok ng dalagita. Kapag bumibisita ang mangkukulam, sumisigaw siya mula sa ibaba. Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Nandito na si nanay. At nilabas nga ni Rapunzel mula sa bintana ang kanyang mahabang nakatirintas na buhok. At sa pamamagitan nito ay nakaakyat ang mangkukulam sa tuktok ng tore. Palaging ganon sa maraming taong lumipas. Isang araw, may isang prinsipe ang dumating sa gubat upang mangaso. Narinig niya ang isang magandang tinig na umaawit malayo sa kakahuyan. La 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 la. Ang ganda ng tinig. Naisip niya at sinundan niya ang magandang himig sakay ng kanyang kabayo. Nang dumating siya sa tore, tumingin siya sa kaliwa, tapos sa kanan. Pero wala siyang nakitang hagdan para makaakyat sa tore. Sa pagkahalinan niya sa magandang tinig, araw
araw-araw pinupuntahan ng prinsipe ang tore. Ngunit, hindi niya maisip kung paano ito aakyatin. Isang gabi, habang paparating siya sa tore, napansin niya ang mangkukulam na naghihintay sa ibaba. Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Nandito na si nanay. At nilabas nga ni Rapunzel mula sa bintana ang kanyang mahabang nakatirintas na buhok. At sa pamamagitan nito ay nakaakyat ang mangkukulam sa tuktok ng tore. Kinabukasan, makalipas ang paglubog ng araw, dumating ang prinsipe sa tore at binago niya ang kanyang boses. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginuntong buhok. Nandito na si nanay. Nang makakita ng ibang tao, ay natakot si Rapunzel. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang siya nakakita ng tao bukod sa kanyang nanay. Hindi ikaw ang nanay ko. Bakit ka nagpunta dito? Walang dahilan para ikaw ay matakot. Narinig kita na umawit at napaibig ako sa iyong tinig. Nais ko lamang makita kung kaninong tinig yun. Nagustuhan ni Rapunzel ang sinambit ng prinsipe at hindi na natakot pa. Dumaan ang panahon na tila walang napapansin na kakaiba ang mangkukulam. Hanggang sa isang araw, tinanong ng prinsipe si Rapunzel. Pwede mo ba ako pakasalan? Masayang tinanggap ni Rapunzel ang alok na kasal ng gwapong prinsipe. Ngunit walang paraan upang makababa si Rapunzel mula sa tore. Bigla ay nagkaroon siya ng magandang ideya. Nagsimulang magdala ng paisa-isang piraso ng tela ang prinsipe sa tuwing dumadalaw siya sa tore. Pinagdudugtong-dugtong ni Rapunzel ang mga tela upang makabuo ng lubid. Ngunit isang araw, may nagawang malaking pagkakamali si Rapunzel nang aksidenteng madulas ang kanyang dila. Nanay, mas mabilis nakakaakyat ang prinsipe sa buhok ko kesa sa'yo. Anong prinsipe? Sinong prinsipe? Sa sandaling iyon, nahalata ng mangkukulam na may kakaiba at nagsimula na siyang manigaw. Paano mong nagawang suwayin ako? Pinoprotektahan lamang kita mula sa kasamaan ng mundo. Sa hindi mapigil na sobrang galit, ginupit niya ang magandang ginintuang buhok ni Rapunzel. At itinaboy ang dalaga papunta sa isang malayong disyerto. Nang gabing iyon, nanatili ang mangkukulam sa tore at hinintay niya ang pagdating ng prinsipe. Sa ilang sandali pa ay narinig na niya ang prinsipe na tumatawag. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Ako to, ang prinsipe. At niladlad ng mangkukulam ang naputol na buhok ni Rapunzel. Walang kamalay-malay sa naghihintay sa kanya, nagsimula nang umakyat ang prinsipe. Pagdating sa itaas, nang makita niya ang mangkukulam at hindi si Rapunzel, naisip niya na baka may nangyaring napakasama. Nang susuguri na siya ng mangkukulam, nakabitaw ang prinsipe at nahulog sa tore. Mabuti na lang may halamanan sa ibaba. Nabuhay ang prinsipe. Ngunit dahil sa mga tinik na tumusok sa mga mata niya, hindi na siya makakita. Kahit nabulag, ay naglakad-lakad pa rin ang prinsipe sa kagubatan. Maluha-luha niyang hinahanap si Rapunzel. Kumain siya ng mga dahon at mga ligaw na prutas na natagpuan niya sa gubat.
Sa sobrang layo ng kanyang nalakad, narating niya ang disyerto kung saan nakatira si Rapunzel. At bigla nakarinig siya ng matamis na tinig na umaawit. La 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 la. Agad-agad ay nakilala niya ang nagmamay-ari ng boses. Boses yun ni Rapunzel ah. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng magandang tinig habang sumisigaw. Rapunzel? Rapunzel! Nakilala rin ni Rapunzel ang boses ng prinsipe. Prinsipe ko! Tumakbo siya sa kinaroroonan ng prinsipe. Sa wakas ay natagpuan din nila ang isa't isa. Nang makita siya ni Rapunzel, niyakap niya ang prinsipe at napaluha siya sa galak. Nabasa ng luha ni Rapunzel ang mga mata ng prinsipe. Sa isang iglap ay may naganap na himala. Bumukas ang mga mata ng prinsipe at nakakakita na siyang muli. Masayang-masaya si Rapunzel sa nasaksihan. Sabay silang tumungo sa kaharian ng prinsipe kung saan ay masaya silang binati ng mga tao. At mula noon ay namuhay silang maligaya. Noong unang panahon sa isang malayong lupain ay may isang magandang dalaga na busilak ang puso. Isang araw, naulila siya sa ina at ang kanyang ama ay nag-asawang muli. Masama ang puso ng kanyang naging madrasta at gayon din ang dalawang anak nito. Pinagmamalupitan siya ng bago niyang ina at mga kapatid na babae. Hindi ka maaaring makisalo sa aming hapagkainan. Hindi ka pwedeng tumabi sa amin. Oops! Nahulog ang baso. Bilis, linisin mo, Cinderella. Habang nagsasaya sila sa labas, nasa loob naman siya at nagtatrabahong bahay. Ang tawag ng lahat sa kanya ay Cinderella. Kapag napapagod na siya, nagpapahinga siya sa tapat ng apoy. Kandong ang alagang pusa habang nagpapainit. Isang umaga, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa palasyo. Isang pagpaparangal para sa prinsipe na magaganap sa palasyo. At ang lahat ng dalaga na nasa tamang edad ng pag-aasawa ay inaanyayahang dumalo. Habang inihahanda ng madrasta ang kanyang mga anak, napipilitang tumulong si Cinderella. Dapat kayo ang pinakamaganda sa bulwagan. Dapat magustuhan kayo ng prinsipe. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Lahat naman ng dalaga ay inimbitahan. Talaga lang? Yan ba ang isusuot mo sa pagdiriwang? Nang dumating na ang araw ng pagpaparangal, naiwan sa bahay si Cinderella. Di niya mapigilan ang maluha. Sa sandaling iyon, may nagliwanag sa apoy at mula sa liwanag ay lumitaw ang isang magandang diwata. Hindi makapaniwala si Cinderella sa nakita niya dahil ang diwata ay ang kanyang ina. Nanay! Mahal kong anak, ikaw din ay makakadalo sa pagdiriwang sa palasyo. Totoo? Ngunit paano? Sa pamamagitan ng tulong ko. Ngayon, kumuha ka ng pinakamalaking kalabasa sa hardin. At ikaw naman, Muning, ipanghuli mo ako ng 7 daga. Sa isang mahiwagang paghawak, nagbagong anyo ang kalabasa at naging isang magandang karwahe. Itinutok naman niya ang mahiwagang patpat sa mga daga. Isa sa mga daga ay naging taong kutsero at ang natirang 6 ay naging mga kabayong puti. Ngayon ay ikaw naman. Mukha akong prinsesa. Ngunit nanay, hindi ako marunong sumayaw. Paano kung isayaw ako ng prinsipe? Sa pamamagitan ng mga mahiwagang sapatos na ito, magiging ikaw ang pinakamagaling sumayaw sa bulwagan. Dapat maisayaw ka ng prinsipe. At oo nga pala, bago ko makalimutan, mawawala ng bisa ang mahika pagdating ng 12 ng gabi
Dapat makaalis ka bago maghating gabi. Maraming salamat, Nanay. Uuwi ako bago maghating gabi. Pangako. Nanay, makikita ba kitang muli? Parati lang akong nasa tabi mo. Nang pumasok si Cinderella sa palasyo, taglay ang kakaibang kagandahan. Lahat ay napalingon sa kanya. Maging ang magkapatid ay hindi siya nakilala. Siyempre, napahanga ang prinsipe sa kanyang kagandahan. Nagiliw din kay Cinderella ang hari at reyna. Ngayon yan ang matatawag kong prinsesa. Isinayaw agad ng prinsipe si Cinderella at sumayaw siya na tila nakalutang dahil sa mga mahiwagang sapatos. Ang madrasta at ang dalawang anak ay nawala ng imik sa kanyang kagandahan at puno rin ng galit at inggit. Masayang masaya si Cinderella. Di niya namamalayan ang paglipas ng oras at nakakalimot na siya sa pangako niya sa ina. Biglang nahuli ng paningin niya ang orasan sa pader. Malapit nang mag-alas 12. Iniwan niya ang prinsipe at patakbong lumabas sa bulwagan. Sa pagbaba niya ng hagdanan ay nahubad ang isang mahiwagang sapatos. Ngunit kulang na sa oras upang balikan pa niya iyon. Sa paghabol ng prinsipe kay Cinderella, natagpuan niya ang sapatos sa hagdanan. Hanapin niyo yung may-ari nitong sapatos, agad-agad. Kung kinakailangan libutin ng buong bansa, mahanap lang siya. Naglakbay nga sa buong bansa ang mga tauhan ng prinsipe. Kinatok ang bawat pinto at hinayaan na maisukat ng bawat dalaga ang sapatos. Ngunit hindi ito nagkasya sa kahit sino man. Hanggang sa dumating sila sa bahay ni Cinderella, nagsukat ang dalawang magkapatid. Pilitin pa natin ng konti. Kakasya yan. Oo nga, medyo magalang ng konti ang paa ng anak ko dahil pagod siya. Ngunit hindi rin nagkasya ang sapatos sa kanila. Sabi ng mga tauhan na may nakita raw ang kanilang kapitan na isa pang babae sa loob ng bahay. May isa pang babae sa bahay. Sa sandali na isinukat ni Cinderella ang sapatos, agad nilang nalaman na siya ang may-ari dahil sukat na sukat ito sa paa niya. Kailangan mo sumama sa amin sa palasyo, Binibini. Ang prinsipe ay naghihintay. Isinama nga nila si Cinderella sa palasyo. Nang matanaw sila ng prinsipe, nakilala niya agad si Cinderella at masayang sinalubong niya siya. Lumuhod siya at inayang magpakasal. Pwede mo ba ako pakasalan, prinsesa ko? Masayang tinanggap agad ni Cinderella ang alok ng prinsipe na kasal. At mula noon ay maligaya silang nabuhay. Ngunit paanong nangyari na hindi nawala ang hiwaga ng aking sapatos? Parati lang akong nasa tabi mo. Tama, Nanay. Ikaw nga yun sa lahat ng sandali.